Yun, Infinito de Dios, hari ng kadiliman. Ito yung katanungan ni Kuya, no, yung about sa Infinito de Dios. May napagsabi nga daw na ito daw po ay hari ng kadiliman. O, kaliwa. Tara, pagsapan natin. Walang katulad. Yun, mapagpalang araw sa inyo lahat mga kagimoto. Meron kasi nag-ano sa atin about sa Infinito de Dios, hari ng kadiliman at si Baal. Oo, ay ito yung part kasi ng mga kalituhan. Nabibigyan ko ng mga idea about sa mga kalituhan sa mga mundo ni spiritual. No? At lagi po sinasabi yung mga naghahanap na aklat po kay Anthony Slatico Valderrama, pwede po kayo rumekta sa kanya ng PO, huwag po sa akin. Lahat ng mga aklat na hanapin niyo, meron po sa kanya. No. Yung part ng katanungan ni Kuya, mga kagimot to, Infinito Diyos, kaya po meron kasi mga lumawak yung mga kakwentuhan po kasi. No? Marami po kasing iba't iba. Papalala ko lang po kung kayo agad sa aral namin. Skip lang kayo. Ganito po yan, no? Kapaliwanagan kasi ng iba ka talaga yan. Meron kasing mababasa kayo ng aklat na ganito at merong isang version ng aklat pa. Kaya nagkakaroon ng kalituhan pero kayo din po makakasumpong ng katotohanan. Pero bibigyan ko ng iba't ibang idea po, no? Kasi nga, ito yung mga iba't ibang kalituhan eh. Kagaya ng Bible. Papalanan natin yung sa Infinito ha. Sa Bible, meron kasing version ng Lumang Tipan at Bagong Tipan. Ngayon, kung ang nakapokus ang religion nyo sa isang sa Lumang Tipan, agis kayo sa Bagong Tipan. Kung yung Bagong Tipan ginagamit kayo ng Christian sa amin, tapos yung iba naman ginagamit ng ibang religion yung Lumang Tipan, hindi kayo magkakasundo kasi yung paliwanag ng pastor sa inyo, iba sa paliwanag na ngayon. At meron naman parehas na nasa Lumang Tipan, pero iba yung pagkakapaliwanag. Ganun din po sa Infinito de Dios. Kagaya bibigyan kayo ng may ibang kalituhan. Sa Bible, sa Lumang Tipan, bibigyan natin ng idea kayo para kasi sabihin ko sa inyo, kayo di makakasumpong. No? Pero bibigyan ko ng idea. Sa Lumang Tipan, kagaya nung binabawal nila yung pagkain ng dugo, pagkain ng baboy. Diba? Sa ibang religion, bawal yan. Pero sa Bagong Tipan, sinabi nga ni Jesus, nung kay Jesus na, kasi yung bawal niya, kung di nagkakamali, kala Moses pa yan. Pagdating ni Kristo dito sa lupa, sinabi nga niya na hindi nagpapasama yung pumapasok sa bibig. Ang nagpapasama yung lumalabas sa bibig. Pumapasok sa bibig ay nilalabas natin sa ating wet box. Tapos yung sa bibig ay nagagaling sa puso natin. Mas nagpaparumi sa tao yung lumalabas. Kasi nga po, yung galing sa puso natin. Pagsasabi ng masasama. O, yun po yung magkakaroon ka ng kalituhan. Bibigyan ko na yung ibang idea. Kagaya ng Arcangel tsaka si Metatron. O, meron kayong mga kuwang idea sa iba. Si Metatron, mas mataas yung lugar niya na langit kaysa kay San Miguel. Meron kayong mga yan. Pag nagsaliksik kayo tsaka nag-explore. Kaya mas mataas si Metatron, mas malakas kaysa kay San Miguel. O, kasi yung langit, kasi yung ibang aral po, merong layer ng langit na bago dumating sa Diyos Ama. Ngayon, San Miguel, tapos meron pa yung kay Metatron, tapos meron pang Diyos Ama. Ngayon, kung mas mataas si Metatron, bakit hindi si Metatron pinababa labang kay Lucifer? Ba't si San Miguel? Ngayon pala, mas malapit si Atardar at mas malakas. Bakit hindi siya yung pumunta sa Diyos Ama? Bakit si San Miguel na nagpunta sa Diyos Ama at si San Miguel din ito sa pababa, lumaba kay Lucifer? At hindi kinayin nung malakas, nung si San Miguel, pangalawang laban ni San Miguel at ni Lucifer, mas malakas na si Lucifer kasi nga meron siyang dalawang kawangas na nakita niya sa batis na sumanib sa kanya kaya siya mas lumakas. Hindi kakayanin San Miguel. Sa lakas ng pangaramdam ni San Miguel hindi niya kakayanin, umatras siya, bumalik sa Diyos Ama. Doon siya hinati ng Diyos Ama. Nilusaw at naging 7 Arkangheles. Yung hindi kakayanin San Miguel yon, dapat si Metatron na binawa, kung mas malakas.
Di ba? Magkakaroon kayo ng kalituhan. Pero may aral kasi yung kay Metatron, may aral yung kay San Miguel. Sa aklat kay San Miguel kasi, yun ang mababasa mo eh. Siya pinababa. Ngayon, kung aral mo yung Metatron, hindi ka papatalo sa aral ko sinasabi ko sa iyo ng San Miguel. Kung aral ko San Miguel, di papatalo sa iyo sa Metatron mo. Kasi nga, yun nga eh, ang paliwanag eh. Ba't hindi siya inutusan? O, yun, yung mga kalituhan po, no? Oo. Ngayon, pagka kasi kayo sarado isip nyo, makipagtalo kayo. Ngayon, kailangan, open lang kayo. Hayaan nyo lang po sila para matutagin yung idea nyo. Kagaya ng imahe ng mga santo, di ba? Ang ibinabawal kasi yung sinasabi niya na, ito kayang katanungan pala ni Kuya, o yan o. Excuse po. Sila Baal. Tsaka yung mga ginawang inanyuan sa langit, dito sa, nakikita sa langit, sa taas, sa kalawangan, tsaka sa lupa. Mga hayop, mga ibon, mga araw na ginagawa nating santo, ginagawa nating Diyos. Yun ang tinatawag ni Diyos, ang sinasamba natin. Hindi po yung imahe na tawag dito sa mga imahe natin ay tawag dito yung may tawag dito sa ating imahe. Oo. Ngayon, magkaiba ng aral, kaya yung iba ayaw ng imahe. 'Di ba? Pero kahit nga yung iba, 'di ba, yung ginawa ni Moises na lagay ng baol, yung baol na ginawa, 'di ba, doon sila nananalangin, nakakuha sila ng presensya. Ngayon, pagka yung ikaw ay nasa religion na walang santo at nasa religion na may santo, hindi ka papatalo, hindi rin ako papatalo, hindi tayo magkakasundo. Ganito rin po sa Infinito, na binigyan ko na kayo ng ibang idea para pagdating na sa Infinito, may idea na rin kayo. Okay. Meron marami pa kasing ganang paliwanag, no? Ngayon, bibigyan ko kayo ng patungo na tayo sa Infinito ngayon, no? Ay, yung santo nga pala, excuse me, ang tawag po dyan kasi ay sacramental. Sacramental. Kaya nga po, huwag kayong magagalit sa akin yung iba, no? Kaya po napupunan nyo yung mga mata. Yung mga mata kasi yung mata as sign of sacramental ng Jesus. Kung meron siya sacramental, yung mata kasi yung tawag dito, yung solo paningin. Pero nagiging sacramental siya kung may kasama siya about ng kagaya ng 3A, Traspico, 3A, araw makadama ko sa daw, di ba? San Miguel, Rafael, di ba, 3 anghel, no? San Miguel, Gabriel, Rafael. Oo, na tatlong ano. Ngayon, sabihin nila yung iba, 3 persona. Basta, meron siya sacramental na kasama ng abot sa ng mga sacramental ng mga dasal na ano, tsaka yung mga pangalan. Pero pagka kasi solo mata kasi totoo lang po, huwag kayong magagalit sa against po ako sa solo mata na walang sacramental. May tinatawag nila, may tawag sila dyan, parang Illuminati, tinatawag-tawagin, sabi nila kaliwa. Pero kanya-kanya pong kanina. Kagaya no, magkakaroon kayo ng idea, may mata na, may 3A, may mata na walang 3A, may mata na solo. Magtataka kayo. Alin ba kaliwa dito, alin ba kanan? No. Ngayon, pagdating natin ng Infinito mga kagimat, no, sa part ng Infinito kasi, yung Infinito kasi, na hinabol ng Infinitong binyagan, tsaka hindi, kung tawagin kasi yan, mga kagimat, Infinitong binyagan at saka Infinitong hindi binyagan. Kung yung sa ibang aral nga, yung Infinitong binyagan, siya yung si Jesus Christ. Siya yung 3 persona. Oo. No, yun, marami kasing lumabas na aral tsaka mga kwento na rin. No? Kaya sabi sa inyo, kayo din makakasaliksik ng katotohanan. Ngayon, kaya sinasabi nilang kadiliman yan, hindi totally kadiliman ng mga paliwanag ng iba dyan, kaliwa. Kasi po, hindi po binyagan. Pag hindi binyagan, wala pong kinikilalang Panginoon. Kaya nga po, nagkakaroon tayo ng pagbibinyag sa lahat natin ng gamit, at saka mga karga, at saka mga gabay natin, binibinyagan natin. Kasi sabi nga ni Jesucristo, lahat ng mapupunta yung madadaungan nyo, ay binyagan nyo sila sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos. Pinabibinyag upang sila magpasakop sa 3 persona at may kinakikilalang Panginoon at kinatatakutan. Kasi po, no, sa Infinito de Dios po na hindi binyagan po kasi wala pong kinatatakutan niya, walang kinikilalang Panginoon yung pasaway yan. Ibig sabihin, kung gusto niyang gagawin niya. Wala siyang pakailam. Wala siyang takot, wala siyang batas, kundi sarili lang niya. Kaya po nagiging kaliwa at sinasabi nila na hari ng kadiliman.
Ngayon, nung naghabulan sila, naglaban sila para mabinyagan ng Espiritu de Dios na binyagan tatlong persona, no? Iba kasi hindi tatlong persona ang aral ng iba, yung iba mayroong tatlong persona, no? Nung sabihin natin na gano'n na, kung ano man yung aral ng iba, binyagan at hindi binyagan na pag-usapan natin. Yung hinabol ng Infinito na naglaban sila nung binyagan, hanggang sa pumasok ng Bato Omo, yung bato pong pinasukan niya, yung Bato Omo. Sa dasalagan to, ay pumasok yung Infinito. At sa dasalagan to, sinara ng Infinito yung, pumasok yung Infinito, tapos sinara. O bibigyan ko ng idea din to, no? Yung ginamit po ng Infinito do, pagbubukas, pagpasok, pagsara, pwede nyo gamitin niya sa kulungan sa gagamitin yung medal para sa mga kalaban nyo. Sa mga elemento na ay kukulong nyo. Pwede nyo pong gamitin yun. Bigyan ko ng idea. Ngayon, ginamit naman ni Infinito de Dios na binyagan, yung salitang ganito upang mabasag yung Bato Omo. Ngayon, pwede pong panudlayan, pwede din panundot yan sa mga nakikipagkombate. Yung dasal na sa na pinaturo niya sa Infinito ay nabasag yung Bato Omo, pwede po yan pambasag ng kabal, pambasag ng mga panudlanyo, pwede po siyang no-touch. Pag napaganin siya maigi, pwede po siya no-touch. Gaganin nyo lang po yung pipitik nyo sa daliri nyo yung orasyon. Pwede po yan sa mga kumbate po, mahilig kumbate. Aralin nyo po yan. Excuse me po. Yan mga agimatayan po yung sinasabi ko na kayo di makasumpo ng katotohanan. No, kasi nga po, ito yung sinasabi niya na Baal naman, ito po yung Baal, no. Ayan po yung mga Diyos-Diyosan. Yan, yung mga Diyos-Diyosan sinasabi nila. Yung Infinito po kasi, di ba, hindi siya binyagan. Ano sinasabi nila Infinito na hindi binyagan, yung po sinasabi nilang pasaway, yung sinasabi nilang kaliwa. Kaya sinasabi nila, hari ng kadiliman. Kasi nga Diyos di ba? Ngayon, nung naglaban sila nung binyagan, hanggang sa nabinyagan siya, paano siya magiging kaliwa na ngayon kung nabinyagan niya siya ng tatlong persona ng binyagan na Infinito o ni si Jesus Christ. Kasi may aral kasi si Jesus Christ yung Infinitong binyagan. May tatlong persona. Kasi pagkain na naman mga kasi, bibigay din mga ngayon si Jesus Christ yun, tapos yung iba tatlong persona. Bakit? Kasi nga po, ang tatlong persona ay kasama po Diyos anak kasi si Jesus Christ. Sa tatlong persona kasi kasama si Jesus Christ na solo Diyos. Pinag-isa po yan, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, solo Diyos. Kaya nga po yung binibigyan ko ng iba't ibang idea na magkakaroon kayo ng kalituhan. Na kayo rin makakasumpong. Ba't sinabi ni Hepe? Kasi meron kasi mga pilosopo Ba't sabi ni Hepe si Jesus Christ daw yung Jesus Christ daw yung Infinitong binyagan. Sabi niyo ba tatlong persona? Sabi ba Infinito de Dios? Kasi nga po, yun nga po di ba? Infinite siya yung pinakapanang Diyos Ama ng iba. Hindi po kasi sa tatlong persona kasi, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, nandun si Jesus Christ, solo Diyos nga din kasi. Pinag-isa yun yun. Magkakaroon kayo ng alito, pero magsaliksik din kayo para mag-nood din kayo ng ibang video para magkaroon ka na ng idea, no? Yan po yung ibang kasing Kaya po sinabi nila, yung katanungan ni Kuya, kaya nga sinabi nila nakaliwa si Infinito, dahil nga po sa nangyari na ganyan, na siya po ay hindi binyagan, naging pasaway po. At may binyagan na Infinito, naglaban sila hanggang sa hanggang sa nabinyagan po si Infinito de Dios na hindi binyagan. Paano na po siya magiging kaliwa na kung siya po ay nabinyagan na? Ang hindi po binyagan, pasaway, walang kinikilala, kaya po nagiging kaliwa po siya kasi nga po wala siyang pakialam kahit anong gawin niya. Wala siyang kinatatakutan. Kaya po lahat ng gamit natin, binibinyagan natin sa pangalan ng Diyos Ama na may gawa ng langit at lupa, sa pangalan ng Diyos Anak kasi Kristo, pangalan ng Diyos Espiritu. Kaya yung mga hindi pa nabibinyagan yung mga gamit nyo, binyagan nyo po, pasakop nyo po sila lahat sa tatlong persona upang maging magaan din po sa buhay. At may kinikilalang Panginoon at may kinatatakutan. Yan po yung mga iba't ibang idea na ginagawa natin para sa pagmumulat ng ating kaalaman sa ating social media na ating dinadaan, no? At sana makatulong sa inyo mga gantong kaalaman, na konting kaalaman. Pero sinasabi sa inyo, magsaliksik din po kayo dahil meron pa kayong matutuklasan na mas marami pa. Bibigyan ko pa ng isang idea, St. Benedict.
Dahil lumabas sa kwento niya. Saint Benedict, hari ng mangkukulam kasi pinatay niya lahat ng mangkukulam. May lumabas, ang reyna ng mangkukulam, asawa ni Saint Benedict, na pinatay pala ni Saint Benedict, yung asawa niya, kaya pala siya naging hari. Meron na, siya naman ay naging pare. At siya naman ay nagpunta sa kuweba. Oh. Diba? Maraming lumabas na ganyan po. Kaya magkakaroon kayo kalito. Pero sabi nga sa inyo, kayo, binibigyan ko na idea. At sinasabi sa inyo, huwag kayong magsara ng isip sa lahat ng ibang nakakausap nyo. Mas matalino nagtatanong kaysa nakikipagtalo. Salamat. God bless sa inyo.